So, what's up mga katrackers, no? So, tayo ay gagawa tayo ng video doon sa kasama natin na nag-upload ng kung ilang buwan nga ba bago ka makasahod dito or makarecover dito sa Europe. So, habang nag-aantay pa tayo ng schedule ng unloading natin, meron pa tayong 2 oras. So, gagawa ako ng video, no? So, doon po sa pinaliwanag ng kasama ko mga katrackers, sinabi niya po doon hindi lahat, pero karamihan. So, bigyan ko kayo ng magandang mga katrackers, no, paliwanag kung bakit ganon. And una sa lahat, happy trip dun sa mga advance, happy trip, safe flight sa mga kapwa ko trackers, no, na paalis ngayong October 25. Hopefully matuloy kayo niyan papunta dito sa company namin, no, from Lifelinks International Resources. So, yan yung agency namin ng paalis. Yun ay batch, ano na yun. Marami yun sila alis. So, happy safe flight sa inyo lahat, no? Kita-kits dito mga katrackers, no? Yun ay 100% walang ginastos. 100% walang placement fee. So, mga katrackers, bigyan ko kayo ng magandang sample doon sa ginawang video ni Idol Bong Pags. Yun ay kasamahan ko yun. Legit po yun mga katrackers. Paliwanagan ko kayo. Huwag kayo mag-expect na pagdating nyo dito, meron kayo agad na sahod. Kasi mostly talaga mga katrackers, lahat ng mga kapwa ko trackers na mga nandito na, dinaanan yan. Kahit ako, dinaanan ko rin yan. Kahit yung mga nauna pa sa amin, dinaanan yan. So sa mga hindi naman dumaan sa ganitong sistema, magpasalamat kayo. Bakit? Hindi kayo dumaan sa ganitong nadaanan namin eh. So, di ba? So, may nakita ko doon na hindi daw niya dinaanan yung nadaanan namin. Sumahod daw siya agad. So, magpasalamat ka kasi sumahod ka kaagad. So, i-share mo kung ano yung company mo para hindi na maranasan ng kapwa trackers natin yung dinaanan namin. Di ba? So, ganun lang yan mga katrackers. Bakit ka mo hindi ka sasahod agad dito mga katrackers? Pagdating mo dito, food allowance ka lang. Karamihan binibigay 10 euro a day or 100 euro per week. So, ang ganda ni ma'am. So, nandito tayo sa France, no? Magaganda talaga yung mga France. Kulira. 100 euro per week. Mostly yan. So, dito sa namin company, ganon. Tapos, yung ibang company, kinakaltas yun kapag ikaw ay sumasahod na. So, yun yung katotohanan mga katrackers, ha. Pero hindi po lahat. Ganito ang sistema. Pero mostly, wala talagang sahod pagdating mo dito. Bakit ka mo? Pagdating mo dito, paglapag mo pa lang, punta kayo ng company nyo, hindi kayo agad-agad makabiyahin yan. Paparelax pa kayo. Tapos, i-schedule kayo nyan for schooling. Taco card, sa code 95, aabot lahat niya ng 1 buwan, ipagpalagay natin. After nun, mag-a-apprentice kayo. Pagpalagay natin 1 linggo lang, swerte nyo kung 1 linggo lang, sa ibang company 2 linggo, ganon. So, uuwi na naman kayo noon, mag-antay na naman kayo. Marami pang documents na aantayin sa inyo mga katrackers. Hindi po pwede na agad-agad bumiyahe kayo, no? Hindi po ito Pilipinas or Saudi o Europa man. Kahit siguro Saudi, magtambay ka pa rin, pero hindi ganun katagal. Pero dito mga katrackers, meron pong proseso. So, pagpalagay natin 2 buwan na yon. Ngayon, pinasampa ka na, tapos na lahat na apprentice mo, kumpleto ka na sa document. Kung nakasampa ka na, sakto naman sa pitsa 1 o kaya ganyan, o depende sa cut-off, kung ilan lang yung araw na pinasok mo, yun lang din yung sasahurin nyo mga katrackers. Halimbawa, sumahod ka ng gano'n, o sige, pagpalagay natin, sumahod ka na ng ano, kasi mostly talaga mga katrackers, ang bigay po sa mga bagong dating dito, hindi naman kagaya sa mga sinasahod na rin namin o mga nauna pa sa inyo. Medyo mababa yung ibibigay sa inyong sahod. Kasi bakit? Wala naman sigurong company na pagdating mo galing Pilipinas, ibibigyan ka kagad ng sahod ng mga kagaya na rin ng mga nandun na sa company nila na tao na binilang. So wala pong ganun mga trackers, no? Legit po yan, 100%. So kung meron man, magpasalamat kayo. Ganun uli. So, halimbawa, binigyan ka ng 1.5 kasi malimit, 1.5 euro, 1.8. So, ganyan. Swerte nyo kung 1.8. So, ganyan. Kung 1.5, tapos 15 days lang yung pinasok nyo,
So sa pangatlong buwan, sasahod kayo ng 15 days. Swerte nyo kung walang utang. Kung meron kayong utang, di ba? Di malabong mangyari yun na hindi ka utang kasi wala ka pang mga gamit dito sa Europe. So bibili at bibili ka talaga. So magkakas advance ka. Ikakaltas ngayon yun doon sa sinasahod mo. So sa pang-apat na buwan, medyo buo na yon. Buo mo na, sasahurin yon sa pang-apat na buwan. Ngayon, kung meron ka pa rin mga utang-utang, halimbawa, meron ka utang sa mga kasamahan mo, hindi pwedeng hindi ka talaga magkautang pagdating mo dito Normal yan sa atin, sa mga OFW. Kung may utang ka sa Pilipinas, di magbabayad ka nun. Pang-5 buwan, swerte mo kung sa pang-4 na buwan ay nabayaran mo na. Sa pang-5 buwan, kung buo na ang sinasahod mo, ganun lang din yung sinasahod mo, medyo hindi kalakihan. Tama lang yun, more or less, pagpalagay natin na 70,000. Malinis. Kung wala kang babayaran ng mga utang mo, so maganda. Okay na yon. Kasi dito mga katrackers, every 6 months, every 3 months, depende sa company o yearly ang increase ng sahod. So hindi pare-parehas, no? So swerte nyo kung malaki agad, tapos ilang buwan lang mag-increase agad, swerte nyo kung merong ganong company. So yun mga katrackers, no? Sa pang-5 buwan, buo na, pagpalagay natin, buo na, nakasahod ka na ng buo. Siyempre, kung gaya nga nasabi ni Bong Pags, ang vlog niya na yon ay nagbibigay siya ng idea na hanggat maaari, huwag kayong umutang ng 5-6 sa Pilipinas or bangko. Kasi bakit? Hindi nyo agad-agad mababayaran yan mga katrackers. Pagdating nyo dito, hindi nyo talaga agad-agad mababayaran. Ako na nagsabi sa inyo mga katrackers. Kasi ang bangko, pagkuha nyo ngayon yan, kasunod na buwan, o maniningil na yan So mahihirapan ka ngayon, o utang ka na naman sa mga kasama mo, o utang, hanggang sa meron ka laging utang dito. So hindi ka makakasahod lagi ng buo kasi bakit? May utang ka lagi. So yun ang sinasabi ni Idol Bong Pags, no? Ang pinupoint niya na hanggat maaari huwag kang umutang. Kasi hindi ka talaga agad-agad makarecover mga katrackers. Legit po yan sa mga OFW. Kahit sa Canada, hindi ako maniniwala na pagdating nila doon, trabaho agad, sumahod agad. Hindi ako maniniwala din. Swerte kung merong ganon na company. Pero mostly ganon talaga ang proseso, sistema. 100% yan. So, pero ako naman nagsabi sa inyo mga katrackers, lampasan nyo lang yung 6 months, 1 year, magandang sahod na ang matatanggap nyo yan mga katrackers. Pero depende pa rin sa ibang kumpanya kasi meron pa rin ibang company dito, mostly na medyo nang binibigay medyo mababa. So, dito mga katrackers, ako na nagsabi sa inyo, 6 months to 1 year lang, tiisin nyo yan. Tiisin nyo talaga yan. Magtiis kayo sa ganyang mga sahod. Ako na nagsabi sa inyo. Kasi bakit? Marami nagsabi, hindi na daw siya nag-Europe kasi yung sahod niya, kaparehas na ng sinasahod dito sa Europe. Ulira mga katrackers, kung sahod natin sa Pilipinas, ako hindi ko minamaliit ha. Ako ini-encourage ko lahat ng mga kapwa trackers na makapunta dito kasi bakit? Hindi naman binibigyan ng halaga ng government sa atin ng mga kapwa trackers natin So sana makarating din kayo dito. So 60,000 mga katrackers, pag malampasan nyo yung mga katrackers, yung 6 months to 1 year, magiging times 2 yan o times 3 pa yan mga katrackers. Ako na nagsabi sa inyo, tiisin nyo lang yan. Bakit ka mo? 6 months to 1 year, parehas na tayo ng sahod yan mga nandito. Kung kayo nalakihan sa sahod ko, marami pang mas malaki sahod sa akin dito mga katrackers. Ako na nagsabi. Sumasahod na mahigit 180 yan, 180 more or less 200,000 mga ganun, depende sa company. Pero marami na yan dito. Kasi bakit mga katrackers? Sa mga nagtatanong, alin ba ang maganda sahod? Canada or dito? Inuulit ko mga katrackers, may video na ako dyan. Kung plano nyo dalhin yung pamilya nyo, magpunta kayo ng Canada. Kung plano nyo lang mag-ipon, dito kayo sa Europe kasi bakit hindi na nagkakalayo ang sahod ng Europe at Canada. Kasi sa Canada, per miles. Kung wala kang trabaho, hindi tumatakbo yung sasakyan mo, wala kang kita. Dito sa Europe, holiday, wala kang biyahe, basta nandito ka sa truck, bayad ka. Fix yun. Kung magkano pinag-usapan nyo ng amo nyo, fix yun.
Kasi hindi mo kasalanan kung bakit wala kang biyahe. Diba? So, ganun yan mga katrackers. Yun nga lang, legit mga katrackers, reality, ito yung bahay natin, nagkakalaga ng 8 million. Kasi bakit? Mercedes-Benz eh. So, ito yun mga katrackers, no? Yun nga lang, nandun na yung boring. So, maraming paraan para hindi tayo maboring. So, ini-encourage ko kayo mga katrackers dun sa mga kapwa ko trackers. Tiisin nyo lang talaga ang 6 months to 1 year. Yung mga umuwi, mga mainang nila lang yun. O di nila kaya yung sistema dito, ganun lang yun. Ganun talagang katotohanan. So ako na nagsabi sa inyo mga trackers, tiisin nyo. Walang sinasabi yung yung nag-comment naman doon sa video ni Idol Bong Pugs na malaki daw sahod niya sa Saudi. So magpasalamat siya, no? Pero lahat ng mga nakasagupa ko dito mga kapwa trackers, mostly galing Saudi. Hindi pa nila pinagmalaki yung sahod nila sa Saudi. Sa sahod nila ngayon kung anong sinasahod nila ngayon dito. Nagiging times 3 yung sahod nila sa Saudi. So, yun lang mga katrackers, no? Ngayon, kung ikaw, malaki sahod mo, o di magpasalamat ka na lang. Huwag ka na mag-comment na hindi maganda. O i-share mo na lang yung company mo ngayon para yung ibang kapwa trackers natin pupunta dyan. So, di ba? So, dito sa amo namin, hindi kalakihan ng sahod, pero good for nothing. Ika nga, kalera English yun na. Magpasalamat kahit papano pa rin kasi nga, di ba? Tuloy-tuloy, maliit pero tuloy-tuloy. So, marami pa pong mas malaking sinasahod kaysa sa akin dito mga katrackers. No? So, dito, napakagaan ang trabaho. Sa Europe, napakagaan. Sa Canada, nakikita mo naman yung mga kasama natin, kapwa trackers natin dyan. Kay Mark Ubando, di ba? Kay Pinoy Trackers. Grabing pagod nila, grabing ice. Dito nag-yelo din pero hindi ganun ka risky na kagaya sa Canada. So yun mga katrackers, no? Legit po yun mga katrackers. Hindi po kayo agad-agad sa sahod dito. Again, advance happy trip dun sa mga paalis ng Lifelinks International Resources papunta sa company namin. By October 25, kita-kits po tayo dito, no? Kung sino man kanyo. Kita-kits tayo dito. Sa mga nag-a-apply ng Lifelinks, yan po ay legit 100% no placement fee. So, sa mga nag-a-apply, search nyo na lang, see nyo na lang yung email nyo doon kasi ako hindi na ako medyo nagbablog kasi nga kilalang kilala na rin yung Lifelinks. So, dumiretso na kayo mag-email. Hindi po kailangan ng backer dyan mga katrackers. Dito sa Europe, hindi uso yung backer. Mas gusto pa nila yung walang kakilala. So ako na nagsabi sa inyo mga katrackers. No? At doon naman sa mga agency na naniningil ng 300,000. May nakita ako doon sa comment ni Bong Pugs, kulira. Sana lumubo yung mga tiyan nyo, no, at sumabog na makarma kayo. Mga inayupa kayo. Kaya nga nag-apply ang mga kapwa trackers namin dahil hirap yan sa buhay. Tapos ngayon sisingilin nyo ng mga ganyang kalaking halaga, no? Grabe, ang laking halaga nun mga trackers. May nakita ko, 280 yata yun, 300 ba yun? Hindi ako nagkakamali. Ilang buwan niya yun bago mabayaran mga katrackers? Ilang buwan yun bago mabayaran, bago ma-recover yun? Kaya tama yung sinabi ni Idol Bong Pugs na hanggat maaari, wag na wag kayong umutang sa bangko or patubuan. Kasi hindi po kayo agad-agad kikita dito mga katrackers. Yun po ang reality mga katrackers. Reality po talaga yan. Talaga naman napakalaking halaga yung 300,000 mga katrackers. Nakakalungkot isipin, no, na meron tayong kapwa trackers na ganun kalaki ang binayad. Alam naman natin ang buhay truck driver. Hindi naman talaga ganun ka laki ang kinikita din natin. No? Kumikita man tayo ng malaki pero grabing pagod natin. Subok natin yan kasi driver tayo . So doon sa mga agency na naniningil ng malaking halaga, no? Sana lumubon tiyan nyo at na makarma kayo. Kapal na mukha nyo. Kapal talaga ng mukha nyo, no? Naniningil kayo ng ganong kalaking halaga. So doon naman sa mga kapwa ko trackers, hanggat maaari kung mayroong mga agency na nagpapaalis na sa piranggot lang yung placement fee, doon na kayo, wag kayo doon sa mga kuan. Sa bagay din, no, hindi rin natin maiwasan mga katrackers. No, naiintindihan din natin kung minsan ang
mga kapwa truckers natin kung bakit gumastos ng ganong kalaking halaga. Kasi bakit meron din yung mga rason sila kung bakit hindi sila qualified sa ibang agency. So hindi rin natin maiwasan mga katrackers, no? So kung ako lang sana, no, halimbawa yumaman tayo, meron po sanang mayaman na nagre-recruit na yung mga hindi nakagraduate ng high school, kasi sa totoo ba din, no, marami pa pong mga undergraduate na mas magaling pa sa atin magmaneho. Ako hindi ako kagalingan, kahit makina nga wala akong alam diyan eh. Drive lang ako. At kunting makikiramdam, ganun lang. Sa totoo ba din, marami pa pong mga kapwa truckers na undergraduate na mas magaling pa kaysa doon sa mga sa mga kasamahan pa natin. Marami po talaga, legit yan. Marami pa mga walang pinag-aralan na talagang yung elementary lang, yung iba kasi hindi talaga maiwasan yun, meron talaga dahil sa hirap ng buhay na mas magaling pa magmaneho. Totoo yan. Sana hopefully someday na magkaroon ng isang company or agency na mag-hire na undergraduate, nakabase lang sila kung paano ka mag-drive. Kasi yung diploma, hindi mo naman nagagamit yan, kulira. Di ba? Buti na lang ka mo, nakakuha ako ng diploma, kahit puro 70. O, di ba mga trackers, no? Kailangan lang po talaga nating dumiskarte mga trackers. Ang kasabihan nga, anin mo yung malaking grado kung hindi ka naman madiskarte. Tatalunin mo pa rin yan kung ikaw yung madiskarte, kahit maliit yung grado natin kagaya ko. O, di ba? O, di ba? Proud ako kung anong narating ko ngayon. O, di ba? Shout out din doon sa mga nagsabi sa akin na wala akong pinag-aralan, mababa ang IQ ko. O, ikaw na, di ba? O, ikaw na, wala problema. Ikaw na. Yung pangarap mo, dinadaanan ko lang ngayon na gusto mong marating bansa, o di ba? O, di ba? Yun yung walang pinag-aralan. So, kung meron ka naman pinag-aralan, gamitin mo yung pinag-aralan mo sa tamang paraan. Di ba? Shout out sa'yo. Ha? Kung sino ka man. Mababa ang IQ ko, wala akong pinag-aralan. Totoo naman talaga eh. Mababa IQ ko, wala akong pinag-aralan. Totoo naman, hindi ko pinagmamalaki. Kung ikaw malaki yung grado mo, may pinag-aralan ka, gamitin mo. Pakita mo na lang sa kapwa mo Pilipino na matalino ka, gamitin mo. Hindi naman ako nagmagaling sa iyo eh. So, yun mga katrackers, no, yun lang yung may bibigay ko sa inyong payo. At sana'y nakatulong sa inyo mga katrackers. At doon sa mga nagtanong naman sa LTO certificate, kung kayo pupunta ng LTO main, kunin nyo na lahat. LTO certificate, LTO history, LTO abstract. Bakit kamo? Kailangan nyo rin yun pagdating dito sa Europe. Magagamit nyo yun. At hihingiin din yun sa inyo. Huwag na huwag yung kalimutan yun kung kayo papunta ng Europe. So, maraming salamat sa inyong lahat mga katrackers. Ganito lang tayo. Ingat sa bawat biyahe natin.